ako sa kursong to, puro lalaki ang makakasama ko. Yung mga lalaking walang bilib sa babae. Buti na lang nakilala ko kayong dalawa, ano? Aba, syempre naman. Iba pa rin ang samahan ng mga babae dito, no? Tsaka hello, kukunti na nga lang tayo. Sino-sino pa ba magdadamayan? Korek ka dyan! Pero alam mo, itong si Tere, matagal ko ng kaibigan to eh. At bata pa lang kami, pareho na talaga namin pangarap maging mga polis. Pero hindi rin biro pinagdaanan ko, ha? Paano ba naman ayaw ng tatay niya maging pulis siya? Bukod daw sa malitang sahod, delikado pa buhay. Biruin mo physical therapy yung kursong kinuha nitong si Tere. Paano? Masyadong mabait na anak. Sinunod ang utos ng tatay na, ay naku. Uy! Ito nga pala asawa ko si Jo. Kapatid din siya ni Amilu. Kapatid ko yan since birth, Hello. Hello. Hi. Hi. So, paano? Maiwan ko muna kayo? Sige. Ingat ka. Ingat. Bye-bye. Uy, siya nga pala. Criminology pa agad yung kinuha mong kurso. Noong 1996, pagka-graduate ko ng BS Criminology, pumasok muna ako sa isang security agency. Nagtrabaho ako doon bilang executive staff. Doon ko nakilala si Mon, yung asawa ko ngayon. Alam mo, nung una, ayaw sa kanya ng mga magulang ko eh. Pero kalaunan, nagustuhan din siya ng mga magulang ko. Nay? Nay, Tay, ang apo niyo po. Ano na po? Ikaw naman, Emily. Bakit ka napunta sa pagpupulis? Isang gabi, noong bata pa ako, nagkagulo sa bayan namin dahil may mga bandido raw na sumalakay. Nagising kami sa mga ingay. Pilit na kinukuha ng mga bandido kaming magkakapatid. Ilalayo nila kami sa aming mga magulang. Dahil sa takot nila itayan na bumalik ang mga bandido, dinala kami dito sa Maynila. Doon kami nagkahiwa-hiwalay. Ganito kasi yun. Mahirap lang kasi kami. Pero nakakayanan naman namin yung buhay namin. Konting sikap lang sa bukid. May pang-araw-araw na kaming pagdagdag sa kita. Pero nagkahiwa-hiwalay kami at nalagay ang buhay namin sa peligro. Yun ang hindi ko kinaya. Kaya mula nun, ayoko nang matakot. Ayoko nang mabuhay sa kaba at nerbiyos. Kaya nagpasya akong mag-isang pulis. Para may laban ako. Para may pagtanggol ko ang pamilya ko. Makulay din pala yung buhay mo, no? Eh, pare-pareho naman tayo eh. Kanya-kanya nga lang kwento. Kaya tayong tatlo, sabay-sabay tayo aabuti ng pangarap natin. Okay? Dahil laging magkakasama, lalong tumibay ang pagkakaibigan ng tatlo. Uy, nakakakaba naman. Di ba ngayon nga na ipapaskil yung mga nakasama sa tuition quota? Oo, alam ko yan eh. Yan yung privilege na ibinibigay dun sa mga pulis na may kamag-anak na gusto ring magpulis. Sana makapasa na tayo tatlo, no? Oo naman. Walang maghihiwalay sa atin. Lahat tayo magkakasama. Sana talaga. Ayan o. Excuse me. Yes, kasama ako! Kasama ka? Ano yung pangalan ko dito? Alphabetical ba? Sagiin mo lang, malit kasi yung font eh. Naku, Amila, kasama rin ako! Yes! Naku, kailangan malaman to agad ng pamilya ko. Tawag tayo sa payphone mamaya. Emily. Paano niyo na ako? Susano ka ba? Ano may pinagsasabi mo? Hindi mangyayari yun. Kahit anong mangyari, magkakaibigan pa rin tayo. Hayaan mo na. May iba pa namang pagkakataon. Baka hindi para sa akin yung pagpupulis. Baka pinagsisiksikan ko lang ang sarili ko sa profesyong to. Emily!
Magkakasama sa quota si Emily para sa PSBRC o Public Safety and Basic Recruit Course. Sina Tere at Amilo lang muna ang nakapag-training sa Camp Bagong Diwa upang tuluyang maging ganap na mga pulis. Hoy! Tignan mo to. Parang nalugi. Napadalaw kayo? Hay, malamang hindi pa niya alam. Teka, hindi mo ba nababalitaan? Ha? Napapalitaan ng alin? Kaya naman pali. Nakasama ka na sa kota! Ako? Oo, ito. Tingnan mo. Ayan. Ako nga to! Nakasali na ako sa kota! Kaya huwag ka na magsimangot dyan dahil bakit nakasimangot? Buti sana kung maganda ka katulad ko, di ba? O sige, tara na, tara na. Saan? Di syempre, ililibre ko kayo. Saan pa ba? Dito? Dito? Syempre, doon sa kabila, doon sa mas mahal. Oh! Halika na! Halika na! Tara na! Teka! Gamit mo! Halika na! Dali na! Dali! May problema ba kayong mag-asawa? Ewan ko kung problema. Dahil nag-usap na kami ni Jo. At Medyo naiinip na siya at hindi pa kami nagkakaanak. Akala ko pa naman naiintindihan niya yung sitwasyon ko. kita mo to. Matagal na pala niyang dinaramdam yun. Ay, nako. Kung hindi pa tayo nag-day off, hindi ko malalaman na may dinadala ka pala. Ayoko kasing palakihin. Hanggat maaari, gusto ko, ayoko magmukhang hindi ako sinusuportahan ni Diyos sa profesyon ko. Anong balak mo ngayon? Gusto mo bang mag-leave? Ako, ayan ang hindi ko gagawin. Alam mo namang hindi ko kaya isakripisyo itong trabaho ko. Hayaan mo na. Maintindihan din niya ng asawa mo. Sana nga. Sana bigyan niya pa ako ng onting panahon. Kung kailangan mo ako para magpaliwanag sa kanya, sabihan mo lang ako. Isa pa, ibibigay naman ng Diyos ang anak niyo eh. Kung nasa tamang oras na. O, mali mo ngayon. Tamang oras na, di ba? Biglang may laman na yan siyan mo. Salamat, Amilu. Amilu. Sana magdilang anghel ka. Oh, napadalaw ka. Eh, alam ko yatang day off nyo ngayon. At saan pa ba kayo tumatabay kundi dito, no? Kamusta na? Anong balita sa'yo? May good news ako. Talaga? Ano yun? Tapos na yung training ko sa PSBRC at official na matatransfer ako dito sa Camp Karingal. Magkakasama-sama na tayong tatlo! Yes! Oh, ililibre ko kayo. Oh, saan niyo gusto? Basta, sa mahal. Oh, sige, harap. Labis ang tuwa ni na Emily, Tere at Amilo nang muli silang magkasama-sama sa Camp Karingal. Matapos ang matagal-tagal ding panahon, muling nabuo ang kanilang barkada, kung kaya't lalong umigting ang kanilang pagpupursigi na maging mga pulis. Napunta sa Special Weapons and Tactics Units o SWAT, sina Amilo at Tere, habang si Emily ay nasa CDM Unit o Civil Disturbance Management. At hindi nagtagal